Ang monster miasma na kumakalat sa Sierra City's Monster Den ay nanggagaling sa mga malalaking butas kung saan naninirahan ang mga halimaw, pero hindi pa rin ganoon kalinaw kung ano talaga ang sanhi nito. Sinabi ni Miss Ying na ang miasma raw na kumakalat ngayon ay pakapal na ng pakapal, sa sandaling magtagal nga raw ang mga halimaw sa loob ng miasma ay lumalakas ang mga ito ng makailang beses. Sinabi rin ni Miss Ying na isipin na lang daw ni Zoufan kung gaano pa katindi ang ilalakas ng mga A-rank monsters sa sandaling mapasailalim ang mga ito ng impluwensya ng miasma. Nakaramdam ng pangamba si Zoufan habang iniisip nito ang mga impormasyon na sinabi sa kanya ni Miss Ying. Ang mga B-rank monster nga raw ay mga nilalang na kayang sumira ng isang maliit na syudad sa loob lang ng ilang minuto, lubos na nga raw ang mga itong kinatatakutan ng sangkatauhan. Pero kung ikukumpara nga raw ang mga halimaw na ito sa mga A-rank monsters, kahit ang Eagle Fox King ay para lang isang baby kung itatabi sa mga A-rank na halimaw. Ang mga advanced Starfall Warlords nga lang daw ang may kakayahan na makipaglaban sa mga A-rank monster. Ang dahilan din kung bakit bumagsak ng mabilis ang Sierra City ay nang dahil sa napakaraming A-rank monsters ang magkakasabay na lumusob sa lungsod na ito. Sinabi ni Zoufan na kapag nga raw lumakas ng makailang beses ang isang A-rank monster, ay maaari na rin daw itong maging isang banta maging sa mga pinakamalalakas na war gods. Sumang-ayon si Miss Ying sa sinabi ng ating bida, sinabi niya rin na naniniwala siya na napagtanto na rin ni Zoufan nitong mga nakalipas na araw ang panganib na dulot ng mga miasma, lalong-lalo ng araw at nagbuga na ulit ng makapal na miasma ang monster den na malapit sa kanila. Nagtanong si Zoufan kung ano ba raw ang binabalak ni Miss Ying at bakit sinasabi nito sa kanya ang mga ganoon kahahalagang impormasyon. Pinuri ni Miss Ying si Zoufan dahil napakabilis nga raw nitong umintindi. Sinabi ni Miss Ying na tumatagal nga raw ang bawat pagsabog ng mga monster well nang hindi bababa sa isang buwan. Kaya nga raw hindi nila maaaring pabayaan na lang ito dahil maglalakasan ang mga malapit sa kanilang halimaw. Sinabi rin ni Miss Ying na kahit kalimutan na raw muna nila ang ibang rehiyon, mas kailangan daw nila na masecure man lang ang kanilang western region. Doon nga raw nakatayo ang kanilang kampo kaya hindi nila ito maaaring basta na lang pabayaan. Sinabi rin ni Miss Ying na ilang taon na nga raw nilang pinapatakbo ang kanilang Dark Star sa Sierra City's Monster Den, kaya nasa preliminary stage na rin daw sila sa pagkontrol sa monster miasma. Naisip ni Zoufan na totoo nga raw pala ang naririnig niya tungkol sa Dark Star. Hindi nga raw siya makapaniwala na nakahanap na pala ang mga ito ng paraan para mapigilan ang kumakalat na miasma. Sinabi ni Miss Ying na may nakahanda raw silang kagamitan na kayang burahin ang miasma. Kapag nga raw na-i-activate nila ito sa iba't ibang lokasyon ay magagawa na raw nilang maalis ang mga toxic gas na ito. Ang mga ref flags nga raw na nakalagay sa hawak niyang mapa ay ang mga lokasyon kung saan i-activate ang mga inihanda nilang kagamitan. Sinabi ni Miss Ying na ang tanging problema lang daw nila ay kailangan nila itong i-activate sa maraming lokasyon at kulang na kulang daw sila sa tauhan. Bago nga raw makapasok ang isang tao sa liblib na bahagi ng monster den ay kailangan na nagtataglay ito ng pambihirang lakas. Sinabi ni Miss Ying na sa pagkakaalam nga raw niya ay binabalak ding pumasok ni Zoufan sa rehiyon kung saan nakalagay ang Western Monster Well, kaya nga raw halos magkaparehas lang din sila ng pakay. Nagsalita si Zoufan at sinabi na mukhang alam na raw niya ang gustong ipagawa sa kanya ni Miss Ying. Sumagot naman si Miss Ying nang tama nga raw ang naiisip nito, sila nga raw ang magbibigay ng pinakamagaling na guide, at bilang kabayaran ay kailangan daw ihatid ni Zoufan ng ligtas ang mga tauhan nila na mag-a-activate ng kagamitan sa kinalalagyan nitong lokasyon. Nagtanong si Miss Ying kung ano raw ang palagay ni Zoufan, tingin ba raw nito ay patas ang kanilang usapan. Kapag pumayag nga raw ito ay ipinapangako niya na ililihim nila ang kanyang sikreto. Naisip ni Zoufan na nakakatakot nga raw ang babaeng si Miss Ying, gusto nga raw siya nitong gamitin para sa pangsarili nitong kapakanan. Pero wala rin daw siyang pagpipilian, kung gusto nga raw niya ng magaling na guide, ang Dark Star nga lang daw ang alam niya na mapagkukuhanan niya nito. Nakipagkamay na si Zoufan at sinabi kay Miss Ying na pumapayag na raw siya. Sinabi naman ni Miss Ying na ikinagalak niya raw na makatrabaho si Zoufan, sana nga raw sa sunod nilang pagkikita ay tawagin na siya nitong Madam Ying. Matapos alamin ang buong detalye ng gagawin niyang misyon ay umalis na si Zoufan kasama ang batang si Fu Ren. Habang umiinom ng tsaa ay may biglang tinanong si Madam Ying kung ano raw ang pananaw nito tungkol sa adventurer na nagmula sa southern borders. Nagsalita naman ang kausap nitong misteryosong lalaki na isang araw nakakamanghang bata si Zoufan.
May babanggitin pa rin sana ito pero hindi na niya rin ito itinuloy. Nagtanong si Madam Ying kung ano raw ang sasabihin dapat ng misteryosong lalaki, pero hindi ito sinagot ng misteryosong lalaki, sinabi niya lang na eksakto nga raw si Zofan para sa ibinigay nitong trabaho. Sinimulan na ni Zofan ang kanyang gagawing misyon kasama ang dalawang miyembro ng Dark Star. Nagtataka si Zofan kung bakit ang dalawang ito ang isinama sa kanya gayong isang mahirap na misyon ang kanyang gagawin. Hindi siya makapaniwala na ang pinasama sa kanyang babae na nagngangalang Hong ay isang espesyalista sa pag-setup ng miasma dispersing equipment, nagdududa siya kung magagawa niya ba raw talaga ito. Hindi rin makapaniwala si Zofan na makakasama niya rin ang batang si Furen sa kanyang misyon, totoo nga raw pala ang sinasabi nito na siya ang pinakamagaling na guide ng Dark Star. Naisip ni Zofan na hindi na raw mahalaga kung sino ang mga kasama niya. Matatapos na nga raw ang kanyang trabaho sa sandaling makarating na sila sa lokasyon. Naisip ni Zofan na kapag natapos na raw siya doon ay tutulong din siya sa ibang rehiyon na alisin ang mga kumakalat na miasma. Gagawin niya nga raw ito dahil dati rin naman daw siyang naninirahan sa lugar na ito. Naisip ni Zofan na naroon na naman daw siya sa tapat ng ilog, ilang araw na nga raw niyang sinusubukang lumampas doon. Sa ilog ay nakita ni Zofan ang mga C-rank monsters na gray-scaled poisonous eel. Naisip ni Zofan na kung tutuusin nga raw ay hindi naman ganoon kahirap lampasan ang mga normal na gray-scale poisonous eel. Pero bukod nga raw sa napakarami ng mga ito, ay naglakasan na rin ang mga ito nang dahil sa matagal na pagbabad sa ilog na may halong lason. Marahil ay magagawa niya lang daw makalampas sa ilog na ito sa sandaling maging isa na siyang intermediate warlord. Napansin ni Zofan na hindi nagsasalita ang kasama nilang bata, tatawagin niya sana ito ng little girl pero tinawag na lang niya itong guide Furen at tinanong kung paano raw sila makakalampas sa ilog. Naisip ni Zofan na mukhang gustong-gusto nga raw ni Furen na makahuli ng mga gray-scaled poisonous eel. Kakaiba nga raw pala ang hilig nito, sa pagkakaalam nga raw niya ay hindi maaaring kainin ang mga ganoong poisonous monsters. Binatukan ng mahina ni Hong si Furen, sinabihan niya ito na hindi raw nito maaaring hulihin ang mga gray-scaled poisonous eel. Kahit nga raw ang mga intermediate warlord ay hindi magagawang manghuli ng ganoong halimaw mula sa nakakalasong ilog. Sumagot naman si Furen na nakakapanghinayang daw ang mga materyales na maaaring makuha sa mga gray-scaled poisonous eel, maaari nga raw ang mga itong may benta ng mahigit 100,000 kapag dinala nila ito sa black market. Sinabihan ulit ni Hong si Furen na aanhin daw nito ang pera kung kapalit naman ito ang kanyang buhay, wag na nga raw itong mangarap at itulo na lang sa kanila ang tamang daan. Naisip ni Zofan na mali raw pala ang akala niya, kaya raw pala natulala si Furen ay nang dahil sa gusto nitong ibenta ang mga poisonous eel kapalit ng pera, mukhang napaka-greedy na raw agad nito sa pera kahit na napakabata pa nito. Naging seryoso na sa kanilang misyon si Furen, sinabi niya na ang lason daw na nagmumula sa ilog ay kumakalat na rin sa ibang lugar, kaya pagdating daw ng araw ay hindi na nila magagamit ang mga normal na daan. Bukod nga raw sa nakakalasong ilog ay kailangan din nilang mag-ingat sa mga naninirahan ditong halimaw. Bigla namang tumakbo ang batang si Furen papunta sa isang direksyon. Naisip ni Zofan na bigla na lang daw nag-iba ang aura ni Furen. Sumunod sina Zofan at Hong sa lugar na itinuro ni Furen, sinabi ng batang ito na sa butas daw na nasa likuran niya sila dadaan. Pumasok sina Zofan sa loob ng butas hanggang sa makarating sila sa direksyon na itinuro ni Furen. Nagulat si Zofan noong makita niya kung nasaan na silang lugar, naisip niya na totoo nga raw pala ang kakayahan ng batang ito. Sinabihan ni Hong si Zofan na kailangan daw nilang maging handa. Mas lalo nga raw tumitindi ang panganib habang lumalalim ang kanilang paglalakbay. Binanggit din nito na ang misyon niya lang daw ay ang mag-activate ng nakahanda nilang kagamitan at ang protektahan si Furen, si Zofan na nga raw ang bahala sa sarili nito at huwag daw itong magiging pabigat sa kanila. Magpapatuloy na sana ulit sa paglalakad sina Furen at Hong, pero biglang sinabi ni Zofan na may naririnig daw siya na malapit lang sa kanila. Nagtaka naman ang babaeng si Hong sa sinabi ni Zofan, sinabihan niya ito na baka nga raw nagkakamali lang ito ng pagkakarinig. Makailang segundo ay nagkaroon nga ng malakas na pagyanig sa lugar na itinuro ni Zofan. Naisip ni Hong na tama nga raw pala si Zofan, napakatalas nga raw ng pandinig nito. Nabanggit nga rin daw sa kanya ni Madam Ying na isa rin itong novice warlord gaya niya. Sinabi ni Zofan na parang iba na raw ang nararamdaman niyang ito at parang may mali raw doon.
Sumagot naman si Hong na normal lang daw ang makatagpo sila doon ng ibang hunting parties. Kahit nga raw napakakapal ng monster miasma ay hindi pa rin daw mapipigilan ng ibang mga tao na magpunta doon para kumita ng pera. Hindi na rin daw nakakapagtaka dahil marami raw sa mga tao ay handang magpakamatay para lang yumaman. Sinabi ni Zofan na mukhang hindi raw ito labanan sa pagitan ng isang Starfall warrior at halimaw. Sa lakas nga raw ng nangyayaring pagyanig ay parang labanan ito sa pagitan ng dalawang malaking monster. Tuwang-tuwa naman ang isang lalaki habang pinapanood ang mga naglalaban na halimaw, maglaban-laban nga raw ang mga ito at magpatayan. Pagkapanalo ng isang halimaw ay bigla itong nagkaroon ng mutation. May isang grupo ng mga kalalakihan ang masayang nanunood sa ginagawang paglalaban ng mga halimaw. Nakakatulong sa mga halimaw na ito ang marahas na pakikipaglaban para magawa nilang makapag-mutate. Ang matagal na pagkababad ng mga ito sa mga monster miasma ay nagde-develop ng hindi inaasahang mutation. Ang mutation na pinagdadaanan ng mga ito ay naglalabas ng nakakakilabot na halimaw. Nagkakaroon sila ng mga kakayahan o parte ng katawan na hindi naman talaga naaangkop sa kanilang uri. Matapos ang mutation ng mga ito ay lumalabas ang mga bagong klase ng halimaw. Gaya na lang ng nangyayari ngayon. Ang dating Beastclaw monster ay naging isa na ngayong mutated na halimaw, at naging isang bagong uri ng B-rank monster na maaari nang tawagin na Winged Beastclaw. Sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na tama nga raw ang hula nila na dadaan sa mutation ang nakikita nilang mga halimaw sa sandaling mag-umpisa na ang advancement ng mga ito. Malaki nga raw ang nagiging impluensya ng monster miasma sa advancement ng mga halimaw. Matapos nga raw ang marahas na labanan ay mas lumalaki ang tsansa na lumabas sa mga ito ang bagong species ng halimaw. Natuwa rin ang isang lalaki dahil nagawa nga raw nilang makagawa ng panibagong uri ng B-rank monster, mabebenta nga raw nila ang core ng mga halimaw na ito sa malaking halaga. Pinuri rin ng lalaking ito ang nakatalukbong na lalaki, sinabi niya na gumana nga raw ang plano nito. Kapag nakuha nga raw nila ang monster core ng mga halimaw na gaya ng napag-usapan nila, 40% nga raw nito ay mapupunta sa nakatalukbong na lalaki. Nagpasalamat naman ang nakatalukbong na lalaki sa kabilang grupo, sinabi niya na lahat nga raw sila ay nagpunta sa Sierra City's Monster Den para yumaman, kikita nga raw sila ngayon ng pera nang dahil sa kanilang pagtutulungan. Naisip ng nakatalukbong na lalaki na salamat nga raw sa kamangmangan ng kabilang grupo, kapag nagtagumpay ng araw ang kanyang plano ay gagamitin niya raw ang mga ito bilang kanyang scapegoat sa lahat ng krimen na kanyang ginawa. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na kailangan na lang daw nilang maghintay na dumating doon ang kanilang target. Palihim naman na nakikinig sina Zofan kung saan nanggagaling ang mga pagyanig, sinabi ni Hong na siguro raw ay may mga tao doon na balak manghunting ng mga halimaw. Hindi naman makapaniwala si Zofan sa sinabi ni Hong. Bakit nga raw ngayon pa ng mga ito na isipan na manghunting ng halimaw gayong kumakalat doon ang monster miasma? Napatanong siya kay Hong kung balak na ba raw ng mga itong magpakamatay. Sumagot naman si Hong na ano ba raw ang nakakagulat sa mga tao na handang magpakamatay para sa pera. Sa tuwing kumakalat nga raw ang monster miasma ay nagpupunta doon ang iba't ibang hunting group para manghunting ng mga bagong species ng halimaw. Pero alam na naman daw siguro ni Zofan kung ano ang sinapit ng karamihan sa mga ito. Sinabi ng batang si Furen na kapag lumakas nga raw siya ay gusto niya ring galugarin ng kailaliman ng Western Monster Well, gusto niya nga raw gawin yun dahil malaki nga raw ang maaari niyang kitain sa pagpatay ng mga high-level monsters. Sinabihan ulit ni Hong si Furen dahil napakagahaman nga raw nito sa pera, kapag nga raw sinubukan nitong pumasok sa Western Monster Well ay babalian niya raw ito ng binti. Sumagot naman si Furen na hindi niya na nga raw ito gagawin kaya wag na nga raw siya nitong hampasin. Sinabihan ni Hong ang kanyang mga kasamahan na hindi na raw maganda ang kanilang kalagayan, ang halimaw nga raw na nasa harapan nila ay mukhang isang B-rank monster. Sinabihan niya rin si Zofan na bitbitin na raw nito si Furen at agad na tumakbo, siya na raw muna ang bahalang humarap sa halimaw habang tumatakas ang mga ito. Hindi naman sinunod ni Zofan ang sinabi ni Hong, tinanong niya ito kung nakalimutan na ba raw nito kung bakit siya kasama sa misyon. Sinabihan ni Zofan si Hong na ang tungkulin niya raw ay ang protektahan ng mga ito, kaya ipaubaya na nga raw nito sa kanya ang halimaw at ito na raw ang magbantay kay Furen. Pagkaatras ni Hong ay tinanong nito kung sigurado ba raw si Zofan na magagawa nitong makipaglaban ng mag-isa sa B-rank monster na umaatake sa kanila.
Sumagot naman si Zofan na hindi pa raw niya sigurado kung makakaya niya ba, pero susubukan niya nga raw para malaman niya ito. Ginamit na ni Zofan ang kanyang mga maneuvering skills at mabilis na inatake ang dumating na B-rank monster. Hindi naman makapaniwala si Hong sa lakas na ipinapakita ni Zofan. Sa lakas ni Zofan ay napilitan ang halimaw na umatras at magtawag ng kanyang mga kasamahan. Naisip ni Zofan na mukhang mga tropa rin daw ng kalaban niyang halimaw ang mga nagsisiliparan sa kalangitan. Nahihirapan na nga raw siya sa isa kaya mas lalo na raw kapag dumami pa ang mga ito. Inihanda ni Zofan ang kanyang espada, naisip niya na kailangan na raw niya itong bilisan. Pinakawalan ni Zofan ang kanyang skill sa sumusugod sa kanyang halimaw. Sa lakas ng pag-atake ng ating bida ay isang saglit lang nitong pinaslang ang kalaban niyang B-rank monster. Humanga si Foren dahil napakalakas nga raw pala ni Zofan, nagawa nga raw nitong patayin ang kinakalaban nitong B-rank monster ng ganoon kabilis. Napaisip naman si Hong kung isa ba raw talagang novice warlord si Zofan, sa nakikita niya nga raw ay mukhang hindi na rin nalalayo ang lakas nito sa isang intermediate warlord. Naisip niya rin na kaya raw pala isinama ito ni Madam Ying sa kanilang misyon. Agad na binuhat ni Hong si Foren noong makita nito na aatakihin na sila ng mga dumating na halimaw. Habang tumatakbo ay tinanong ni Hong ang karga nitong si Foren kung saan daw sila mahalimaw noong mapagtanto nila na hindi na nila magagawang mahabol pa sina Zofan. Tiningnan ni Zofan ang mga tinakasan nilang halimaw, lahat nga raw ng mga ito ay mga mutated monster. Tinanong niya si Hong kung sadya ba raw ganoon kadali mag-mutate ang mga halimaw kapag nabababad ang mga ito sa miasma. Sumagot naman si Hong na sa tuwing kumakalat nga raw ang monster miasma, ay tumataas rin daw ang mutation rate ng mga halimaw. Pero ito pa lang daw ang unang beses na nakakita siya ng ganoon karaming mutated monsters. Napatanong naman si Zofan kung makakaapekto ba raw ang sitwasyon na ito sa kampo ng Dark Star. Sumagot naman si Hong na wag na raw muna itong intindihin ni Zofan, mag-focus daw muna sila sa kanilang misyon na pag-aalis ng mga kumakalat na miasma. Sinunod ni Zofan ang daan na itinuturo ng guide nila na si Foren hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Habang pumapasok sila ay naisip ni Zofan na parang pamilyar daw sa kanya ang lugar na ito. Hindi nga raw ito lumalabas sa mapa, pero sa natatandaan niya nga raw ay dito dati nakatayo ang West Park. Madalas nga raw silang namamasyal doon ng kanyang ina noong isa pa lang siyang bata. Habang naglalakad ay sinabi ni Zofan na hindi niya raw akalain na nasa lugar pala na yun ang miasma dispersing device. Nagulat si Zofan noong may bigla na lang ipinakita sa kanya si Hong. Sa kamay nito ay nakita ng ating bida ang isang mahiwagang salamin.